tayo ni Kristo upang mamungang totoo bilang mabubuting tao. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yun, sinabi ni Jesus sa mga punong saserdote at matatanda ng bayan, pakinggan ninyo ang isa pang talinghaga. May isang taong nagtanim ng ubas sa kanyang bukid at ito'y binakuran niya. Gumawa siya roon ng pisaan ng ubas at nagtayo ng isang mataas na bantayan. Pagkatapos, kanyang iniwan sa mga kasama ang ubasan at siya'y nagtungo sa ibang lupain. Nang dumating ang panahon ng pitasan, pinapunta ng may-ari ng ubasan ng kanyang mga alipin upang kunin sa mga kasama ang kanyang kaparte. Ngunit, sinunggaban ng mga kasama, mga alipin, binugbog nila ang isa, pinatay ang ikalawa, at binato naman ang ikatlo. Pinapunta uli ng may-ari ang mas maraming alipin, ngunit gayon din ang ginawa ng mga kasama sa mga ito. Kahuli-hulihay, pinapunta niya ang kanyang anak na lalaki. Igagalang nila ang aking anak, wika niya sa sarili. Ngunit nang makita ng mga kasama ang anak, sila'y nag-usap-usap. Ito ang tagapagmana, halikayo, patayin natin nang mapasa atin ang kanyang mamanahin. Kaya't siya'y sinunggaban nila, inilabas sa ubasan at pinatay. Pagbalik ng may-ari ng ubasan, ano kaya ang gagawin niya sa mga kasamang iyon? Sumagot sila, lilipulin niya ang mga buhong na iyon at paaalagaan ng ubasan sa ibang kasama na magbibigay sa kanya ng kaparte sa panahon ng pamamitas. Tinanong sila ni Jesus, hindi pa ba ninyo nababasa ang talatang ito sa kasulatan? Ang batong itinakwil ng mga tagapagtayo ng bahay, ang siyang naging batong panulukan. Ginawa ito ng Panginoon, at ito'y kahanga-hanga. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, hindi na kayo ang paghaharian ng Diyos, kundi ang bansang maglilingkod sa Kanya ng tapat. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Maupo muna po ang lahat. Alam po ba ninyo, mga kapatid, tayo mga nilikha ng Diyos, tayong mga bininyagan bilang mga Kristiyanong Katoliko, tayo po'y tinatawag na magbalik sa Diyos mula sa mga ipinagkaloob niya sa atin, sa inyo, sa ating lahat, na Kanyang bendisyon, na mga biyaya po sa bawat isa sa atin. So may tungkulin, ibig sabihin, anumang mga ipinagkaloob bilang katiwala ng Panginoon, pinagkatiwalaan kang maging mayaman, pinagkatiwalaan kang may mga bagay na siyang maaaring maging pagtulong para sa iba, o mga talento, o pinagkatiwalaan ng oras ang bawat isa sa atin
na saan natin ito'y gugugol o mga talentong nararapat na ito'y bahagi sa mga taong dapat nating bahaginan. Sa panahon po ng Poong Jesus Nazareno, ang mga tao sambayanan ng Israel ay meron pong mga ubasan na kung saan ay maarkila sila ng mga tagapag-alaga ng kanilang ubasan. Kaya nga't ang panahon ng pag-aani ay babalikan ng may-ari ng ubasan upang kunin ang kanyang bahagi ng kanyang mga pag-ani. So bahagi po ito ng kalakaran, ang may-ari ng ubasan ay naghihintay ng tinatawag na mga naaning ubas at mayroon siyang karapatan na matanggap ang pinagbilhan ng lahat ng mga ani. At ang pagbabahaging ito ay may isang paglalaan. Pero sa ating ebanghelyo po, ngayong gabing ito, ngayong linggong ito, ang mga katiwala po ay inangkin na nila. Akala nila sila na ang may-ari, kaya't ang lahat ng pinapupunta sa ubasan ng ating talinghaga po ngayon ay kanilang sinasaktan. Inari na nila ang isang ipinagkatiwala sa kanila na akala nila ay kanila na. At ano pa yung masamang intensyon nitong pinagkatiwalaan? Ay, ito yung tagapagmana, hali kayo. Patayin natin siya para mapasa atin ang kanyang mamanahin. Inangkin. Nawala ang isang katotohanan na ipinagkatiwala lang sa kanila ang ubasan. So sa atin po, ang talinghagang ito, mga kapatid, isa sa pinakamahalaga po natin, bakit ito nangyari? Na ang mga tenant farmers ay nakalimutan nila kung sino talaga ang nagmamay-ari. At dumaan ang araw, mga buwan, taon, hanggang sa kanilang pag-aalaga po ng mga ubasan ay kanila nang inangkin na wala na po ang katotohanan na sila'y pinagkatiwalaan lamang. So inuulit-ulit ko po ito, mamaya tas meron akong isang baksak. Pinagkatiwalaan ng ubasan, bagamat kanila lang inangkin. Ang tunay na tagapag-ani, ang tunay na may-ari, ang kanyang mga tagapaglingkod ay tiniratong mga trespassers at magnanakaw. So, para singilin na sila, pero ang ginawa nila, hindi nila kinilala ang mga utusan ng may-ari ng ubasan. Kaya, ayon, trespassers at mga magnanakaw. Kaya, ang pinakahuling pinapunta ng may-ari ay ang kanyang mismong anak. At patuloy pa rin sila na naniniwalang kanila na ang ipinagkatiwala sa kanila at hindi na nila naisip na ito'y dapat ibahagi. So merong isa mga pinakamahalagang relasyon ito po sa ating buhay, mga kapatid. Ang talinghagang ito'y nagsasabi sa atin ng tungkol sa ating relasyon sa Diyos, our relationship with God. Ang Diyos ang may-ari, tayo ang mga tenant, tayo ang mga katiwala. Ang Diyos ang lahat ng lumikha ng bagay na ating naratnan dito sa mundong ito, wala tayong dala. Sa sinapupunan ng ating nanay, hubot-hubad tayo, wala tayong anumang mga dala. Kaya sa ating kamatayan din, wala tayong dadalin anumang bagay na
pinagkaloob ng Diyos sa atin. Mahalaga na makita po natin na sa ating buhay, wala tayong mga galing sa atin. Ang lahat ay galing sa Diyos. Una sa lahat, ang buhay po natin ay Kanya. Kaya't lagi ko pong sinasabi ito, ang buhay natin, walang makina ang puso natin. Daliri ng makapangyarihang Diyos ang nakatutok sa bawat puso natin sapagkat Siya ang lumikha sa atin. Nakatutok ang daliri ng Diyos sa bawat isa sa atin. Oras na Siya'y tanggalin ang daliri niya sa puso natin, hinto ang buhay natin. So mahalaga po na mga kapatid, sa atin pong sinasabing wala po tayong talagang pag-aari sa anumang bagay na nadatnan po natin dito sa mundo. Anuman ang mga salapi, tahanan, mga damit, ang mga ating ari-arian, ang oras, ang ating mga talino. Tulad po ng may-ari ng ubasan, ang ating ebanghelyo ngayon ay hinayaan ang mga tenant, ang mga katiwala na gumawa sa kanyang ubasan. Kung tatanggapin po natin, kung matatanggap natin na tayo ay mga katiwala at ang Diyos ang may-ari ng lahat ng ating ginagalawan, buhay, mga bagay, pagkain, hangin, lahat ng mga dulot ng Diyos na Siyang lumikha sa atin, yan ay pinagkatiwala sa ating lahat. Kaya't walang magsasabing, kung meron man kayong mga pinagkalooban ng Diyos, ng anumang mga bagay, na maging na maaluan ang buhay ninyo, yumaman kayo, nagkasalapi, nagkaroon ng mga ari-arian, ang lahat ng ito ay ipinagkakatiwala lamang ng Diyos. Kaya nga po, sinasabi po, kung ikaw ay yumaman, ang mga kayamanang yan ay hindi para sa iyong sarili. Ikaw ay instrumento na maging kasangkapan upang ibahagi ito sa mga tao. Kaya yung mga nag-aangkin, na akin ito, ako ang gumawa niyan, ako naghirap niyan, malaki itong insulto sa Diyos. Sapagkat kung wala ang Diyos, wala yan. Kaya pinagkatiwala lang lahat. Kung meron man kayo mga milyonaryo na kayo, bilyonaryo, ang lahat ng ito ay ipinagkatiwala lamang ng Diyos. Kaya't meron tayong tinatawag na pagkakawang gawa na magbahagi. Kaya nga sinasabi po, pag nagbibiruan, yung mga taong nag-iipon para sa kanyang sarili, balik sa kanya, sa kanyang pagkakasakit, ubos ang pera niya doon lang sa sarili at hindi na ibahagi sa mga kapwa na nangangailangan. Sa bahagi po ito, bilang tayong mga bininyagang mga Katolikong Kristiyano, nakabahagi ito sa ating binyag na tayo ay maglilingkod sa Diyos. Ano mang ang pinagkatiwala ng Diyos sa bawat isa po sa atin, ito'y paglilingkod natin sa Kanya hindi para sa ating sarili, kundi para sa ating pagiging isang kapwa Kristiyano. Buhay ba? Nagniningas ba ang iyong puso? Ang iyong kaluluwa ba ay nagnanais na makamit ang buhay na walang hanggan? Ang Diyos na nagkakaloob ng lahat, tandaan po natin, lahat, anumang bagay mayroon tayo, hindi ito galing sa atin. Ito ay sa Diyos. Kahit magkaroon kayo ng bahagi ng isang pagmamalay, yung sinasabi po ni Father June kanina, ni Father June Sesco, ng ating kura paroko at atong rektor ng Basilica Menor ng Itim na Nazareno. Kaya nga po, kung meron kayo at naisipong magkaroon at magdulot ng pagmamalasakit at pagkakawang gawa na pinagkatiwala ng Diyos sa inyong mga bagay, ay magbahagi. Kaya sabi po, sa nagpapasalamat po si Father June, salamat po sa pinadadala ninyong mga noodles, bigas, mga dilata, na naitutulong po ng Basilica Menor ng Itim na Nazareno sa mga nasalanta, binaha, nasunugan, at ito po'y ginagawa. Yun po yun, nagbabahagi kayo.
At tuwing magpapasko po, binabanggit ko po ito, mga kapatid. Kung mayaman, kayang gawin. Kung mahirap, kaya rin gawin. Sa bigas na inyong isasaing, kada kayo'y magluluto ng bigas, meron kayong isang sisidlan na kada bago ito hugasan at isaing, kumukuha kayo ng isang kutsara at ito'y inilalagay, nirireserba sa sisidlan. Oktubre po ngayon, October, November, December. Sa 3 buwan na yan, breakfast, agahan, tanghalian, at hapunan, ay nakapaglagay kayong kada isang pagsasaing ninyo, kukuha kayo ng isang kutsara at iniisip ninyo, ito'y ipinagkatiwala sa akin ng Diyos na magkaroon ako ng bigas ngayon. Kaya sasalok ako ng isang kutsara, datagal ang 3 buwan, baka makaisang sako kayo. Dalhin po ninyo dito upang ito'y maibahagi sa pagkakaloob at pagbabahagi po ng Basilica Menor ng Quiapo, ng San Nazareno, sa mga kapuspalad po nating mga kapatid. Ito po'y pagsasanay sa kabanalan. Ibinabahagi ko ang natanggap ko sa Diyos, sa kapiranggot na yun ay napakalaki sa mata ng Diyos, na ang bawat kutsara na inyong bago isaing ay maipon ninyo. Nung kura paroko po ako sa Mindanao, nasa Mindanao po ako noon, meron kaming basic ecclesial community. Nakaipon po ako ng 30 kaban. Hindi po sila mayayaman, ordinaryo mga magsasaka, nagtatanim ng mais. Nakaipon po kami ng bigas at ito'y ibinahagi po namin sa mga kapuspalad na mga nakatira sa liblib ng kabundukan na mga indigenous people. Ako po'y naglingkod sa mga indigenous people sa Mindanao, sa Malaybalay, sa Gubat po ako nakatira noong mga taong 1992. Pinagdiriwang po natin. Kaya isang bahagi po ito ng pagmamalay. Pag kayo po'y gumagawa ng ganyan, nagsasanay po kayo sa kabanalan sapagkat kinakalimutan ninyo ang inyong sarili para sa iba. Huwag kayo madamot, ho. Ang Diyos hindi madamot. Pag kayo'y nagdamot, pag namatay kayo, kayo'y nakasimangot. Ang pangit ng mukha nyo. Kahit isang katutak na make-up pa yan. Huwag kayong madamot. Meron po akong isang kaibigan, sabi niya, Father, na umaangkat siya ng isda sa nabotas, lumapit sa kanya isang matanda, anak, isang matandang babae, anak, may sakit ang asawa ko. Alam ng Diyos kung sino po pa lalapitin, ha? Pero sabi po nung kaibigan ko, wala na akong pera, pero ibibigay ko na po sa inyo ito, wala na po akong pamasahe, malayo yung kanyang uuwian. Sabi po ng matanda, anak, salamat, ang dami kong nilapitan, ikaw lang ang nagsabing, sige po, bibigyan kita. Para po ang inyong asawa, ang inyong mister, ay gumaling at makainom ng gamot. Anong sabi po sa kanya? Anak, hindi kita kilala, pero ipagdadasal ko na ikaw'y payamanin ng Diyos para ikaw'y makatulong sa maraming mahihirap at nangangailangan. Siya po'y mayaman ngayon. Tinupad ng matanda na humingi sa kanya na wala na talagang pera itong kaibigan ko at sabi niya, sige po, ibilib po ninyo ng gamot. Ganon. Huwag kayong magsabing, wala na nga akong pamasahe, bakit po ba nyo ibibigyan? Madidinig po ng Diyos yan. Isang pagmamalay ng pagtitiwala sa anumang bagay, meron malikit o malaki, ay kinikilala po ng Diyos ito. Kaya ngayon pong linggo, pwede po magpapasko, baka meron kayong mga pagsasanay sa kabanalan para sa ating mga kapwa na hirap sa buhay. Kayo'y kumakain 3 beses sa isang araw. Ang mga kababayan natin, kapatid na nakatira sa iba't ibang bangketa ng Maynila o sa lugar ninyo,
ay baka pwede niyong mahatdan. Alam niyo mahatdan? Mag-aagahan kayo, alam ninyong nadadaanan niyo 24 oras nandun yung tao. Sa breakfast, agahan, kukuha kayo ng isang tasang kanin, sinaing o anuman. Kukuha kayo ng isang pirasong isda, ilagay ninyo sa plastic. Pagdaan nyo doon, iabot nyo. Huwag kayong magpakilala kasi kilala po kayo ng Diyos. Hindi kayo kakalimutan ng Diyos. So katiwala, may pinagkakatiwalaan tayo bilang mga sumasamba sa Kanya. So maging tapat tayong katiwala sa anumang meron dito. Halimbawa, sa pagdaan ninyo, ma'am, gutom na gutom po ako, huwag niyong talikuran. Sir, pwede po, akin na po yung hamburger niyo. Iabot niyo, kalimutan ng sariling bibig. Sapagkat ang humihingi na yan, ay itinutuon ng Diyos kung ikaw ay mabuting katiwala na idinudulot sa iyo ng Diyos. Huwag madamot, huwag sakim, huwag mapagkamkam, huwag maging makasarili, huwag mong angkinin ang hindi sa iyo sapagkat ito'y pahiram ipinagkatiwala ng Diyos.